Tanong po mula kay Mon Muhammad. Galing po ito sa Facebook. Ang sabi niya, may nagtatanong dito, Brad. Sabi niya, kung ang taong hindi tuli, yung tao daw na hindi tuli, Sheikh, aba, ganda to, bigay ko sa ito, ay may kaparusahan daw? Kayo na ang sumagot ng live, Brad, para marinig niya program. Mayroon ba daw sa Biblia mabasa? Sa Biblia pala siya kinahanap ng kasagutan. Buti na lang. Hindi sa Quran, no? Sa Biblia pala eh. Sa akin di pala. Ang tanong niya, meron daw bang mabasa sa Biblia? Yun ba daw mga hindi tuli? Parurusahan ba daw? Parurusahan daw ba yan? Yung mga hindi tuli? Ayon sa Biblia. Ang sagot ko po ay opo. Sa Biblia, yung mga hindi tuli, hala, mag-ingat kayo. Parurusahan kayo nito, Sheikh Nobel. Buti na lang, Sheikh, eh. Tuli tayo, no? Buti na lang. Basahin ko sa Genesis 17. Umpisan ko po sa 9 hanggang 14. Ganito po ang pagkasabi. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan. Iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian mo. Ano ang tipan na kanyang iingatan? Yes. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo at ng inyong binhi pagkamatay mo. Ano daw yun? Tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. Grabe, no? Tutuliin. Tutuliin. To circumcise, kung sa English pa. 11. At kayo tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama. At ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. 12. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo. Ang bawat lalaki sa buong kalahian niya, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. 13. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin at ang aking tipan ay isa sa iyo na pinakatipang walang hanggan. 14. Ito yung parusa sa mga hindi tuli. At ang lalaking hindi tuli. Ito na. Na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat na masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. Matindi. Siya raw ay ihiwalay. Totoo po yan, mga sister. Yung mga hindi tuli, ayon sa Biblia po yan. Ihiwalay. Sa kanyang bayan, sa bayan ng Diyos. Ibig sabihin, palayasin siya. Yun ang penalty. Aba! Kaya pala, Sheikh Nobel, tayo, buti na lang tayo mga Muslim, mga tuli tayo. Mali yung mga iniisip ng iba na ang mga Muslim daw ay hindi tuli. Mga pisot, sabi nila. Mali yun. Ang mga Muslim po ay certified tuli. Tuli po yan. Kapag ikay Kristiyano at ikay hindi tuli, pagkatapos ikay yumakap sa Islam, kailangang magpatuli ka. Bakit? Sapagkat yan po ay utos sa Islam na dapat ang isang Muslim ay tuli. Ipinag-utos po yan ng Allah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay sumunod sa pamaraan sa pananampalataya ni Abraham. At kabilang nga, bilang tipan ng Diyos at kay Abraham, itong pagtutuli, pinag-utusan ng propeta, sumunod sa kanya. Kaya ang mga Muslim, tuli. Saan mabasa yan? Chapter 16, 123, Iqra. بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At pagkaraan ikaw o Muhammad ay aming binigyan ng inspirasyon na nagsasaysay, sundin mo ang pananampalataya ni Abraham. Yun! Sundin mo ang pananampalataya ni Abraham. Utos ng dakilang tagapaglikha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa ating mga Muslim din, na tayo raw ay sumunod sa pananampalataya niya, sa mga tuwid, sa mga gawain niya. Kabilang nga ito, tipan, ayon sa Biblia. Eternal covenant between God and Abraham. Ano ito? Yung pagtutuli. Kaya ang mga Muslim, tuling-tuli po yan. Nakakalungkot nga po isipin, na karamihan po sa mga Kristiyano, pisot. Totoo po yan. Yung mga Kristiyano lamang po sa Pilipinas, tuli po yan. Sapagkat, before pa na-Christianize ang Pilipinas, mga Muslim ang mga tao dito. At yon ang nagiging naiwan na tanda ng pagka-Muslim ng mga Kristiyano sa Pilipinas, yung tradisyong pagpapatuli. Hindi po yan tradisyon ng Kristiyano. Tandaan nyo po yan. Ang pagpapatuli, hindi yan tradisyon ng mga Kristiyano. Yan po ay tradisyon ng mga Muslim. Bakit po? Dahil sa Biblia po ng mga Kristiyano o sa utos mismo ng mga Kristiyano na sinusunod, ang pagpapatuloy sa kanila ay walang silbi, no? Walang pakinabang. Kaya po ang mga Kristiyano po sa ngayon na sumusunod kay Pablo, sila po ay hindi nagpapatuli. Bakit? Dahil para sa kanila, ang pagpapatuli ay walang silbi, walang kabuluhan, walang saysay. Basahin ko po sa Galatia 5, ang talata ay 2, ganito ang sabi ni Pablo sa kanyang mga tagasunod na mga Kristiyano. Sabi, narito, ako si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang sa anuman kay Kristo, sabi sa Biblia. Kung ikaw raw, brother, ay magpatuli, wala kang pakinabang kay Kristo, you are useless kay Jesus Christ. Eh para magkaroon ka ng pakinabang kay Kristo, wag ka magpatuli. Yun ang utos ni Pablo eh. Kaya ang mga Kristiyano ngayon, lalo na sa Amerika, lahat doon mga pisot yan, hindi tuli yan. Dahil kay Pablo yan. Ang utos ni Pablo, walang silbi ang pagtutuli na yan. Walang kabuluhan yan. Diretso sa 6. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, sabi niya. Kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Kay Kristo daw, sabi ni Pablo, tuli ka man o hindi ka tuli, useless yan kay Jesus Christ, sabi ni Pablo. Dahil bakit? Ang importante daw yung pag-ibig. Yung pananampalataya, no, na gumawa sa pamagitan ng pag-ibig. Yun daw importante. Kay tuli ka man o hindi ka tuli, walang problema yan kay Pablo. Sa makatuwid kay Pablo, useless ang pagtutuli. Pagdating kay Pablo, ang isang utos ng Diyos na eternal. Kapag sinasabing eternal, hanggang may langit at lupa, andyan pa yan. Itong pagtutuli, ito ay everlasting covenant between God and Abraham. Ang pagtutuli ay isang bagay na hindi pwedeng matuldukan. Tuloy-tuloy yan, no? Tuloy-tuloy. Sapagkat ito ay pinakatipang walang hanggan. Pagdating kay Pablo, naputol. Anong patunay? Genesis 17, ang talata ay 13, ganito po. Sabi dito, ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin. At ang aking tipan ay sa inyo na pinakatipang walang hanggan. Everlasting covenant.
Kapag kasi sabing everlasting, walang katapusan yun. Pero pagdating kay Pablo, wala na, useless na. Oh. Eh ngayon, ang tanong, aba, sino si Pablo para paniwalaan ko? Si Kristo nga, tinuli eh. Totoo yan. Si Kristo nga, Sheikh Nobel, tinuli. Anong patunay na si Kristo tinuli? Nasa Biblia po yan. Naku po. Lucas, ito po, 2 ang talata ay 21, ganito po. At nang makaraan ang 8 araw, upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan. After 8 days, si Jesus Christ tinuli. Maging si Kristo tinuli. Maging si Kristo, hindi lang yan basta-bastang tinuli. Si Kristo man, siya ay ministro ng pagtutuli. Matindi, Sheikh Nobel, oh. Hindi lang pala ito basta-bastang tuli. Siya pa ay ministro ng tuli o pagtutuli. Saan nabasa? Roma 15, ang talata ay 8. Ganito ang sabi. Sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Diyos. Talaga pala, si Kristo nagtuturo siya na, magpatuli kayo. Diba? Siya ang ministro eh. Siya ang pangulo eh. Bakit? Sapagkat ang pagtutuli, ito ay tatak ng katwiran. Kapag hindi ka tuli, nandyan sa'yo ang tatak ng kalikuan. Pero kung tuli ka, nandyan sa'yo ang tatak ng katwiran. Nasa Biblia po yan. Roma 4, ang talata ay 11. Ako magbabasa, sabi niya ganito. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katwiran. Kapag hindi ka pala talaga tuli, wala sa'yo ang tatak ng katwiran. Yung silyo ng righteousness, wala sa'yo. Ang nasa kanya, tatak ng kalikuan. At yan si Pablo. Bakit natin paniwalaan si Pablo? Sino si Pablo para paniwalaan natin? Isang sinungaling? Opo, si Pablo ay isang sinungaling. At hindi pwedeng paniwalaan yan. Dahil bakit? Maliligaw ka niyan, Sheikh. Anong patunay na si Pablo ay sinungaling? Roma 3, ang talata ay 7, ganitong pagkasabi niya. Sabi ni Pablo, sabi niya, datapwat, kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng ating kasinungalingan, sabi niya, ay sumagana sa ikaluwalhati niya, bakit pa ako hatulan na tulad ng isang makasalanan, sabi ni Pablo. Sa pamagitan daw ng kanyang kasinungalingan. Sinungaling talaga. Ngayon, paniniwalaan mo yung sinungaling? Ito pa, hindi lang ito basta-basta sinungaling si Pablo. No? Hindi lang ito basta-basta sinungaling. Ito ay isa ring pangulo ng mga makasalanan. Dami-dami. No? Wala tayong oras. Pangulo ng mga makasalanan. Si Pablo. Saan po mabasa yan? Mabasa po natin yan sa unang Timoteo 1:17. Pangulo ng mga makasalanan. Ano pa? Mandaraya at tuso si Pablo. Saan mabasa yan? 2 Korinto 12:16. Mandaraya na, tuso pa. Ano pa? Si Pablo, balimbing. Saan mabasa yan? 1 Korinto 9:19 hanggang 21. I-take note nyo na lang po mga kababayan. Si Pablo, makasalanan din. Saan mabasa yan? Roma 7:14. I-take note nyo po yan. Si Pablo, yung kanyang mga aral, yung mga yung itinuturo niya sa mga tao, yun ay kanyang opinyon at kuro-kuro lamang. Hindi yun galing sa Diyos. Anong patunay? 1 Korinto 7:25. Si Pablo, hindi yan siya inspired by the Holy Spirit, kundi akala niya lang yun na siya ay inspired. Saan mabasa? 1 Korinto 7:40. Take note po mga bagay na yan mga kapatid, sapagkat yan po ay nasa Biblia. Lahat ng yan. Sinasabi namin yan, hindi upang manira po, kundi upang ibulgar ang katotohanan. Sapagkat ang sinasabi po namin ay meron pong batayan po yan. Ako po na isang dating Kristiyano, umiimbita sa aking mga kababayang mga Kristiyano. Magising na po tayo sa katotohanan. Dito na po tayo sa relihiyong matuwid.
Dito na po tayo sa totoong relihiyon. Ano po? Ang Islam. Nandito po ang kaligtasan. Ito po ang tunay na pananampalataya. Ito po ang relihiyon ni Abraham, Islam. Ito rin ang relihiyon ni Jesus Christ, ang Islam. At relihiyon ng huling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito po tayo. Sapagkat, inshallah, nandito po yung kaligtasan natin.